여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. For today's video, pag-usapan naman natin kung ilan ang mga sending countries na nagsisend ng mga EPS sa Korea. Okay? So dun sa mga hindi nakakaalam, hindi lang Pilipinas ang nagsisend ng EPS. Okay? So tingnan natin sa video na to kung ilan yung mga sending countries. Okay? So nasa screen nyo yung tinatawag nilang EPS account. Dito nagla-login yung mga passer. Dito tumitingin yung mga passer kung na-select na ba sila ng mga employer o yung immigration process andito po siya. Okay? So makita nyo dito, zoom lang natin. Okay. Ayan. So dito select country. Ayan, select country. So Philippines yung nakalagay. Pag drop down natin to, kinlik natin to, andyan makita nyo yung mga sending countries. Okay? So, andyan siya. So, Korea, Bangladesh, Cambodia, China, Indonesia. Eto, di ko mabigkas. Basta, kasama yan. Mongolia, Myanmar, Timor-Leste, Uzbekistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Nepal, Pakistan, Vietnam, and then Laos or yung Laos. Okay? So, bilangin natin. So, from Laos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay? Dalawa yung China, isa na lang yung select natin dito tapos wag natin isama yung Korea. So 16 countries, 16 Asian countries ang nagsisend ng tao sa Korea. Yung mga nag-e-exam. Okay? Ngayon, yung mga bansa na nakikita nyo yan, meron po silang ranking. Okay? Meron silang evaluation. Evaluation, sino ini-evaluate? Yung mga nasa Korea na. Okay? So yung mga EPS na nasa Korea na, may evaluation yan. Okay? Para pagdating ng exam, pagdating ng selection, may mga kanya-kanyang quota din yan. Kung ilan ang ibibigay, o ilan yung ibibigay nating quota sa Philippines, ilan yung quota na ibibigay natin sa Indonesia, sa Bangladesh, okay? Merong ranking 'yan. Okay? So, siguro ranking ibig sabihin depende sa performance ng mga nasa Korea. Depende sa performance ng mga nandun na. Okay? Bini-base kasi nila 'yan siyempre sa galing sa trabaho, sa galing sa Korean language, yung yung mga hindi nagpapa-release kaagad, nagtitiis sa company, nag-stay sa company, okay? Alam ko yun yung pinaka-ano nila ngayon pagka yung mga Pilipino is hindi nagpapa-release, nag-stay sila sa company, nagiging tapat sila sa company nila, okay? Ang mangyayari, good record, madadagdagan yung quota ng Philippines, okay? Kung napapansin niyo medyo mabagal yung selection, medyo parang konti lang yung mga nase-select, alam niyo na yung dahilan, okay? May mga ranking kasi yan. Okay, na-experience ko din ngayon medyo mabagal yung selection, medyo konti lang nase-select, medyo mahaba yung waiting period. Dati mabilis, mga student ko unang araw ng selection na halos lahat na-select na. Ngayon, Diyos ko, third massive selection na, halos ilan pa lang, hindi pa, bilang pa sa 10 daliri yung mga nakakaalis or nase-select. Okay? So, ibig sabihin, yung ranking natin dyan sa mga bansa na yan, mababa. Kahit naman nung PIOS, 'di ba, nung nakaraan may mga online PIOS na sa mga passer or sa mga magte-take ng exam. Ayan, may ranking talaga. Pang-12 yata tayo sa ranking if I'm not mistaken, pang-12 yata tayo sa ranking, imagine. Ang layo, 'di ba? So, 'pag yung pinaka number 1 country, siya yung maraming quota. Kasi good performance, good performer sila. Tapat sila sa company. 'Di sila nang-aaway, 'di sila nagnanakaw, walang violation kumbaga. So ganun yung ranking at saka yung pagbibigay ng quota, okay? Depende sa mga nasa Korea, sa performance ng mga nasa Korea. 'Pag puro reklamo, 'pag puro release, alam niyo na mangyayari, maapektuhan yung quota ng sending country,
Huwag kayong magalit kasi this is reality, okey? Marami akong student sa Korea, naririnig ko na release, release, nakatenga sila, naka-release sila, 'di ba? Hindi kuntento sa basic salary, gusto maraming OT, release, release, release. So ngayon siyempre yung mga company nire-report nila 'yan sa ano nila, sa agency, okey? Sa HRD Korea. O yung kinuha kong Philippines, ganito ginawa, 1 month pa lang nagpa-release na. Affected ang quota ng Philippines. O yung kinuha kong Philippines ano nang-aaway, hindi marunong magsalita, okey? Malmote, tamad, hindi marunong sa trabaho, ire-report ngayon 'yan. So maapektuhan ngayon ang quota sa Philippines, okey? So 'yan ang basehan nila sa pagbibigay ng mga quota sa selection, tsaka sa exam, okey? Kaya kung nasa Korea ka, do your best, galingan mo din para madagdagan naman yung quota sa Philippines tapos marami yung katulad mo na sumakses sa Korea, okey? Kung nagustuhan niyo 'tong video na 'to, puwede niyo kaming i-follow. Huwag kayong magalit kasi we're just saying the reality. Follow niyo kami, kung may kakilala kayong interested na mag-aral, nag-a-assist din po kami. Hanapin niyo rin kami sa Blue App, K-Learn Korean Language Training, okey? So good luck sa lahat, sana lahat tayo ma-select, makapunta ng Korea, makapagtrabaho, makasahod ng marami. Once again, Sir Gerard here from K-Learn and you have a nice day.